Hello again, dito na tayo sa another video game, Hypervisor. Ito yung The Bus. Bang driving simulator na based on Hypervisor. So, umpisa na natin, i-course na natin ito. Test run na natin siya. Off natin yung internet. Natin. Hypervisor to Dito, ordinary na securitate yung virus kung naka-on. Same procedure pero test na natin The Bus. So, same procedure pa dito tayo sa number 1. PBS AMD. Ito na natin. Itong launcher. So, ganoon. Ito. Already disabled na siya. So, press start now. Number 1. Ay, hindi. 1. Tama. Press 1. Seven. Yes. So, ganun pa rin yata siya. Alam ko hindi na kailangan mag-reboot. Tigagay na itong The Bus. So, play game na. Play the game na tayo. Makikita nyo naman, walang problema. Sa pag-run ng game, smooth. Walang problema. Close ata. Close. Teka lang. Yung antivirus pa, kaya nag-install pala kasi naka-on. Hindi natin na-off kung antivirus. Okay, off natin. Check. Hindi pa natin na-check. Okay. Pasensya na, ulitin natin. Ma-disable na yung antivirus. Diyan pala siya nag-start. So, okay, problema, naka-disable na yung antivirus natin kaya gumana siya. Tapos, naka-inclusion pa siya yung game folder niya kaya hindi na detect ng antivirus kaya walang problema sa pag-run ng game. So, tayo sa agad, sa play agad tayo, play. Tayo.
Ikaw pa mamimili ng bus kung ano yung gusto mo. Urban bus. Ito yung mahabang bus eh. Yung mga ito, 18mm 3D. Ito na tayo sa ordinaryong bus. Dahil sa bus na maiksi lang. Ordinary bus lang tayo. Ito, okay. Start na tayo. Kung pili ka mamili ng weather kung gusto mo random, yan. Weather siya. Maulan, thunderstorm, maulap, sunny day. So, gawin natin random. Rotation weather. Start na tayo. Parang based to sa Germany. Itong lugar na to. Pero mas maganda kung meron kayong Logitech steering wheel controller. Mas maganda sa mas feel mong mag-drive ng bus. Pero basta i-config mo siya, mga button siya, bago ba siya laruin sa steering wheel. Pero kung sa controller lang, mas easy lang yung control niya, button niya. Ready to play na agad, hindi mo na kailangan i-config. So, medyo same lang ng mga driving button katulad ng mga Gran Turismo, project cars, ganun din. Same lang naman. So, napakaganda ng graphics. Nilike ko talaga ng bus. Pati yung environment, ang ganda. Realistic siya. Nakita mo yung side mirror, gilid mo. Check. Kung baka babangga tayo sa gilid. Para talaga drive ng bus nito. Hindi matatawa mo sa gilid. Tingin ko, mahirap ko lang kung madaling na siya laruin sa malibis mong malibela talaga ng controller eh. Tayo sa line to kasi dadiretso tayo. So sa camera, dumaan na pusa. Ayun pala. Ayun pala yung pintuan. Siya ata on traffic. Sino naman dito ang taas ng gasolina? Titan. Hindi pa lang gasolina sa Europe. Blame pa tayo, lecho tayo. Ano ba to? Siguro sumasali ako sa gilid. Ngayon pala yung camera niya. So, nakakaliwa tayo. Doon nakalang tayo sa
Tingnan natin sa mirror. Yung pa. So, gawin tayo. Ano mo yata yung sakyan niya. Kakaliwa dapat dito sila sa line. Sa either lane. Oh, yan lang. Walang masabi, maganda yung graphics niya. Kumpara doon sa mga ibang simulator ng mga bus simulator, mas detalyado to eh. Kumpara doon sa mga bus simulator. Pero yung Euro Truck Simulator, ang ganda rin yun eh. So walang problema, smooth yung laro. Mas realistic. Wala tayong pasahero. So hanggang dito lang tayo. Nakita niyo yung side mirror. Wala ka talaga dadrive ng boss. So nakita natin kung interesado ko sa laro to, kaya nang manggalap kung saan makukuha to. Dahil lang naman eh. At-test nakita niyo na-test lang ko na okay siya. Pinakita ko sa iyo kung walang issue tong game na to, kung may problema. Depende sa PC, specs nyo. Meet yung minimum requirements. So, nandito na lang tayo. Napakaganda ng game na to. Salamat sa panonood dito. Subscribe nila kayo sa YouTube channel ko for more updates na i-test ko na game dito. Lalo sa mga hypervisor na mga bagong release na game. So hanggang dito na lang. Salamat po.